Gaano kadalas ba dapat mag-upload sa YouTube? Ikaw, gaano ka ba kadalas mag-upload sa YouTube channel mo? Para sa mga starter, para sa mga baguhan, ilang video ba per month yung dapat na ina-upload natin? Alam nyo ba guys, na meron akong nabasa na meron talagang mga taong pinag-aaralan yung about sa topic na to. And guess what guys? Almost 5 million channels na yung pinag-aaralan nila just to find out the answer for this. Kaya kung interesado kang malaman at may matutunan sa video na to, patapusin mo to hanggang dulo. Hello mga creators! Welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. So, ayun mga ma'am sir, balikan ko yung sinabi ko kanina, no? Doon sa sinasabi kong mayroong mga nag-aaral, mga nagre-research about sa topic na to na gaano ba talaga kadalas dapat mag-upload dito sa YouTube. Yung mga channel daw na nag-upload ng 12 videos per month ay nag-grow yung views nila 53% faster and also get subscribers 66% faster compare doon sa mga channel na nag-upload ng 1 to 3 times per month lang. Kung guilty kayo, huwag kayong mag-alala dahil guilty rin ako guys. As you can see, makikita nyo sa mga videos kung gaano ako kadalas mag-upload. Mga nakaraan, twice a week, minsan nga once a week lang. So kung twice a week, lumalabas na 8 videos lang yung nagagawa ko sa isang buwan. Pero ano ba talaga yung recommended or realistic na sagot dito sa topic na to? Syempre, magbibigay tayo ng opinion natin dyan and also recommendation na rin based sa ating experience. Alam niyo mga ma'am sir, as a monetized channel, kung ako yung tatanungin ninyo, sabi ko na possible, no, po pwede na maging effective siya pero hindi sa lahat ng klase ng YouTube channel. Again, there are some factors na kailangan natin i-consider, lalo na yung mga starter pa lang, yung mga bagong channel pa lang. So, hindi mo po pwedeng i-compare yung dalas ng pag-upload niya doon sa full-time vlogger na or meron na silang sistema sa pag-vlog. So, in this video, aalamin natin ano-ano ba yung mga factor na yon. So ngayon, bakit ba natin pinag-uusapan to and bakit ba natin kailangang malaman to? Kasi importante na malaman natin ano ba yung benefit natin once nag-upload tayo regularly. Napaka-importante kasi nito, especially when it comes sa time management natin. So number 1 dyan, you are staying in the recommendation system ni YouTube. The more na active ka, the more na regular kang nag-upload, the more na i-recommend ni YouTube yung channel mo. Ano pa, hindi nyo ba alam na you are creating more opportunities for YouTube algorithm to test your contents? Meron tayo ng opportunity guys na mga content na ina-upload natin, di ba? Na-i-expose yan sa algorithm ni YouTube. And the more na natitest yan, na-i-expose yan sa algorithm, mas nakikilala yung channel mo. So ano pa yung ibang kagandahan kapag nag-upload tayo regularly? Sama na dyan na nakakapag-build tayo ng magandang habit with your viewers, with your audience. Yan sa katagalan, no, malalaman mo na kung anong content talaga yung nag-work sa YouTube channel mo. Iilan pa lang yan sa mga bagay na makukuha natin o mabe-benefit tayo when you upload regularly dito sa YouTube. Actually mga ma'am sir, yung pag-a-upload ng video dito sa YouTube, no, and being active dito sa YouTube. So for example na lang sa panliligaw guys, no, paano ka sasagutin ng nililigawan mo kung once a week, di ba, o once a month ka lang magparamdam, once a month ka lang mag-chat, di ba? So parang ganito rin sa YouTube. Consistency is everything. And alam naman natin na consistency is one of the key to in achieving success. Pero bakit kaya mga ma'am sir na dito sa paraan na to na pag-a-upload consistently or regularly sa YouTube, no, karamihan ng mga creators ay burn out kaagad, to flame out. Meaning, mabilis na mawala ng gana at tuluyan ng humihinto. And that's true guys. Sa kabila ng pag-i-aim natin, may goal tayo na gusto natin makapag-upload tayo regularly, maging active, maging consistent. There are some creators naman na mga nababurn out kaagad. So here are some reasons guys, no. Number 1, masyadong mataas yung expectation nila. Excited na kumita kaagad. That's why kapag nalaman nila yung proseso, yung process na, ay, ang dami palang gagawin, ganito, ganun. Hindi pala ganun kadali. Ang hirap pala mag-vlog dito sa YouTube. So nababurn out kaagad, na-flame out kaagad, and nawalan ng gana. Stop na sila doon, hindi na sila tutuloy. So pangalawa, mabilis mapagod, mabilis magsawa, lalo na sa paggawa ng mga video. Sa paggawa ng video, ano mga kailangan mo dyan? Kailangan mo mag-edit. Diba? Kailangan mo paghandaan yung pag-i-edit ng mga video na yan. Hindi naman pwedeng after mo mag-video, post mo na kaagad. Hindi naman mawawala ng quality yung video natin kapag wala nang edit-edit. So doon pa lang sa pag-i-edit, kailangan mo ng oras dyan, kailangan mo ng focus.
Ano pa? Iisip ng topic, di ba? Ubus na kaagad yung oras mo sa isang araw pa lang. Natapos na yung buong araw. No, ikaw, hindi ka pa rin tapos mag-isip kung anong topic, yung susunod na topic na gagawin mo. Minsan naman, dahil nga schedule mo na ng upload, di ba? Minsan mapipilitan kang mag-record. Minsan mapipilitan kang gumawa ng video kahit na wala ka sa mood, kahit na masama yung pakiramdam mo. To be honest guys, ako lagi kong nararamdaman yan. Lagi kong nafe-feel yan. Lalo na itong mga nakaraan, masama yung pakiramdam ko. Pero meron kasi tayong goal. Diba? So laban lang. Kahit na minsan ay sinusumpong tayo ng katamaran natin. Ano pa? Mabigat sa mental load natin. Lalong-lalo na kung solo creator ka lang. Yung sa'yo na lahat. Ikaw na nag-video, ikaw na nag-edit, ikaw na nag-upload, lahat na. So ano pa? Yung mga comparison, yung mahihilig mag-compare, 'di ba? And walang purpose. Walang purpose yung paggawa ng video para saan, ano bang patutunguhan ng mga video na ginagawa. So yan yung ilang mga dahilan kung bakit ang bilis ma-burnout, mag-flame out yung mga creators ngayon. Actually, hanggang umpisa lang, gumawa ng channel, upload 1 to 5 videos and then that's it. Hindi natutuloy, hinto na. So, ayun mga ma'am sir, kaway-kaway dyan kung isa ka ba sa mga creator na nakaka-experience ng mga ganito. Ayan, comment down below. Anyway, balik tayo doon sa tanong or topic natin ngayon. Gaano ba kadalas dapat talaga mag-upload dito sa YouTube? Guys, ito naman, base ito sa experience ko. Kasi doon nga, sabi ko sa inyo, sa nabasa ko, nire-recommend ng mga researchers na yun na 12 videos per month kung talagang gusto mong mag-grow yung channel mo. Pero para sa akin naman guys, may mga certain factors kasi tayo na dapat i-consider. And ito yung ginagawa ko guys para hindi ako masyadong ma-pressure. Ito guys, pwede nyo tong subukan. Pwede nyo tong subukan para hindi kayo kaagad manawa, ma-burnout, mawala ng gana, manghina at sumuko na lang. Dahil ako mismo, ina-apply ko rin to sa channel ko. At ito yung ginagawa ko talaga. Okay, number 1 for starters, sa mga new content creator dito sa YouTube. So guys, okay lang sa mga starter o mga nagsisimula pa lang na at least 1 video per week. So kung 1 video per week, lumalabas na 4 videos in a month. So para sa akin, yan yung recommended ko, no? Para sa mga baguhan, no? Isang video per week, no? Or 4 videos per month. Nasa sa inyo na yun kung gusto nyong dagdagan ng mga shorts video, kung kaya ng oras ninyo, so pwede naman. So bakit natin nire-recommend to sa mga baguhan, sa mga newbie, sa mga starter pa lang? So number 1 dyan, ayaw nating ma-stress, ayaw nating ma-pressure kaagad yung mga newbie or mga new content creator dito sa YouTube. Dalawa, para magkaroon sila ng sapat na oras makapag-prepare, makapag-isip, doon sa mga content na gagawin nila. Kasi syempre mag-iisip pa yun ng topic, paano sisimulan, paano isi-set up. And kung 1 video per week ka guys, no, malaki yung chance na magiging consistent ka weekly. Dahil magtutuunan mo ng pansin is isang video sa isang linggo. Mapapractice yung sarili mo sa preparation, mag-isip ng topic mo every time na gagawa ka ng content, sa pag-i-schedule. And para naman doon sa mga lumalaki na yung channel, no, yung recommended doon is 2 to 3 times a week. Not 2 to 3 times upload ng video a week. Kasi doon sa mga lumalaki na yung channel, 'di ba? Yung nag-grow na yung channel. So unti-unti kasi nagkakaroon na ng mga audience 'yan. So kapag nagkakaroon ka na ng mga audience, kailangan talaga is madalas ka nang mag-upload. Dahil yung mga audience mo na 'yan, dahil nakilala ka na, so gusto nila ng may regular updates. Okay, sa mga full-time creators naman, ito mga ma'am sir, yung may sistema na talaga sa pagbablog. When you say meron ng sistema, meron ng taga-edit, may editor na, may planner, taga-sulat na ng script, meron ng team, no, doon sa pag-execute nila ng vlog. So, dyan po pwede yung mga 3 to 5 videos per week. Compare doon sa mag-isa ka lang, so, napakahirap, hindi talaga kaya yung 3 to 5 videos per week. Talagang doon mo na mararamdaman yung mababurnout ka, bigla ka na lang mapapagod. So ayan, paano mo maiiwasan yung maburnout ka, no, mag-flame out ka sa pagiging isang content creator mo, magpahinga kung kailangan. Kailangan mong magpahinga rin. Pag hindi kaya yung araw-araw na schedule, wag mong ipilit yung araw-araw kasi ikaw rin yung mananawa hanggang sa mawalan ka na ng gana o hindi ka natutuloy. Sayang yung channel na ginawa mo. At higit sa lahat, no, importante na yung i-upload nating mga video sa ating mga channel ay quality video. So, as much as possible, bigay natin yung 100% best natin. So, ayun mga creators, I hope nakatulong sa inyo yung mga kasagutan natin dito sa topic na to. Kung gaano ba kadalas, dapat na mag-upload sa iyong YouTube channel. Dahil meron pa rin ako mga comment na nababasa about dyan and hindi pa rin sila aware kung
gaano ba kadalas dapat. So ngayon, alam mo na, and I hope na mai-apply nyo rin yan sa inyong mga channel. And I hope soon na mag-grow din ang lahat ng mga content creator dito sa YouTube. Ayun mga ma'am sir, if you think na nakatulong sa inyo ang video na to, please like and subscribe at i-hit nyo lang po yung ating notification bell na nandyan sa bandang ibaba para lagi po kayong updated sa mga ganitong video. And ayan, shout out po sa mga bagong subscribers na naman ng ating channel. So pag-review ko ng analytics ko nakaraan, nakita ko last week meron tayong nadagdag na 500 subscribers na naman. Ayan, welcome na welcome po kayo dito sa ating channel. And maging yung mga dati na, yung mga bagong viewers natin, mga loyal supporters natin. Ayan, thank you so much guys sa support ninyo. And ayun, God bless and more power din sa inyong mga YouTube channel. Have a nice day and thank you for watching. See you on my next video guys. Bye po!